Pinagpalang bagong taon po sa ating lahat. Isa pong napakagandang panimula po ng taon na ang unang araw ng linggo po tayo po ay magkasama-samang nananambahan at isang napakahalagang mga sandali na maunawaan po natin na ang katotohanan na pagpasok po ng bagong taon, ang bawat sa atin ay nararamdaman po pa rin po natin ang hininga na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Tayo po ay nakatawid sa isang panibagong taon sa lakbay ng ating buhay, samantalang marami po ang nalagas at nawala na sa kanila ang pinaka mahalagang pribilehyo na pinagkaloob ng Diyos. Ang regalo ng buhay na hindi tayo karapat-dapat, ngunit ipinagkaloob pa rin niya upang ating ma-enjoy. Kaya po isa pong napakahalaga po na pribilehyo na sa unang mga oras po sa pagpasok ng bagong taon, tayo po ay nagkasama-sama na nag-ukol po ng papurit pagsamba sa Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Tayo po ay nakisalo sa Banal na Espiritu sa pamagitan ng panalangin ng mga sandaling yon. In the same way na isa pong dakilang pribilehyo pa rin na ang unang araw ng linggo po ng taong ito ay sama-sama po tayo, pinagkaloob sa atin ng Panginoon ang pribilehyo na siya ay sambahin at atin po siyang parangalan ng pinakamataas na parangal, papuri, pagsamba, patuloy na atin pong iniaalay ang ating buhay bilang buhay na hain sa kanyang altar. At ngunit sa sandali na ating pong ibaling ang ating mga mata sa katotohanan ng buhay, meron po tayong makikitang kakaibang pananaw sa daigdig na ito. Sa mas maraming pagkakataon, karamihan po ng tao ay winelcome po ang panimula ng isang bagong taon sa pamagitan po ng mga pansariling kaparaanan ng pagsasaya, pagpapasasa sa sarili at sa mga idinudulot ng sanlibutan ito, mga pagkain para sa ating sikmura at ang pagsasaya na kung saan po ay ang totoong pinasaya ay ang mga katawang lupa at ang mga kaisipan po at ang puso ay nakatuon sa mga bagay na kanilang inaasam na pagkakalob ng daigdig na ito. Kaya yun po ay yung problema dahil karamihan po talaga ang kanilang focus po ay yung mga bagay na maghahandog sa kanila ng mga kaparaanan upang iangat ang kondisyon o ang kalalagayan ng pamumuhay sa iba't ibang aspeto. Like for example, love life, family life, yung kalusugan, yung kaligayahan, higit na magandang hanap buhay o negosyo na opportunities at lalong-lalo na marahil yung pagnanais ng kasaganaang financial at material na inaasam ng karamihan. At marami rin tao naman ang concerned naman sa personal character and attitude na ito ay maiangat sa higit na mas mataas na standard. Ngunit tila baga marahil kukunti lamang ang ating makikita na nagtagumpay sa aspeto na ito ng buhay. At sa kabila ng lahat na bihira lamang yung ating makita na totoong nag-improve sa iba't ibang aspeto ng buhay at sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin po natuto ang tao sa mga nakaraang panahon. Yun po yung problema. Of course, meron din mga tao na talagang nagsumikap na akyatin ang hagdan ng tagumpay. Ngunit, gaya na ating sinabi, ay mas marami ang bigo. At yung mga nagtagumpay naman, ay marami rin po ang hindi nanatili sa katagumpayan. And this is the situation of the world that we are living in.
Hindi po may pagkakailangang katotohanan ito sapagkat kita po natin ito sa buhay ng karamihan ng tao. Kaya po, karamihan ng tao po sa daigdig na ito ay napakahirap pong maunawaan na ang daigdig na ating ginagalawan ay corrupted by sin. Kaya po hindi natin magawa ang higit na mabuting bagay upang ma-improve po, mapabuti ang kondisyon ng pamumuhay. Kasi po ang kalakaran ng sanlibutan ang nagpasimuno at nagpapatuloy na nagpapatakbo ay walang iba kundi si Satanas. At yun po ang binabanggit ng 1 John chapter 5 verse 19. Yun po yung problema na hindi natin lubos na naintindihan kahit tayo po ay patuloy na nagsusumikap. At ang ginagawa po niya na ang lahat ng mga bagay ay maging kaakit-akit sa mata ng tao at sa ating kaisipan na ang focus ay ang nasain lamang hangarin ang mga bagay na ito sa kabila ng katotohanan ang lahat ng mga bagay nating inaasam ay pansamantala, kahalintulad ng panandali ang buhay lamang ng tao. At ang lahat ng mga bagay na ito, kung gayon ay tawag po dito ni Haring Solomon ay vanity, vanity of all vanities, walang katuturan. Dahil ang lahat ng ito isang araw ay maglalaho. Hindi maglalaho. Kaya po, nakakalungkot na isipin na ang lahat ng katotohanan ito sa buhay na pansamantala sa daigdig nito ay ipinagsasawalang bahala pa rin ng tao, kundi patuloy pa rin na para bang tayo lamang ay nasa gulong na umiikot lamang po at pabalik-balik sa dati. Sa kabilang dako, yung mga totoong tumugon sa panawagan ng Diyos upang inilagak ang kanilang pagtitiwala sa Panginoong Hesus na siyang tumubos sa atin mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayan, ay may ibang pananaw na ang focus po ng buhay ay ang kaharian ng higit na mas mataas na daigdig. And this is beyond the human understanding of a worldly person. There is a kingdom of a higher world which is beyond the understanding of the human mind. Kaya po, kung kung tayo ay kasama dito sa mga tinawag ng Diyos sa isang bagong kaparaanan ng pamumuhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang mensahe po na ating tatalakayin ngayon dito po sa Hebrews chapter 12 ay tamang-tama po, akma sa atin, ngunit hindi po natin magagawang tapusin ang buong chapter kundi tayo po ay dito lamang po muna magpo-focus sa verses 1 hanggang 7 na pinamagatan po nating run with endurance. Samahan po ninyo ako, basahin po natin ang Hebrews 12 verses 1 to 7. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary and lose heart. You have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin, and you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord. Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, lulhatiin ang pangalan mo, Panginoon, sa iyong walang hanggang kadakilaan,
sa kadakilaan ng iyong pag-ibig na inukol niyo sa amin, Panginoon. At maraming salamat po sa dakilang pribilehyo pinagkaloob po ninyo sa amin na sa unang linggo sa pagbubukas ng bagong taon, pinagsama-sama po ninyo kami, tinipon ninyo kami upang iisang puso, isang kaluluwa at isang espiritu nagsumasamba at nag-aalay ng papurit pagsamba sa inyong kabanal-banalang pangalan. Panginoon, hiningi po namin sa mga sandali ito, maghari po kayo sa aming kalagitnaan. At ipahintulot po ninyo ang mensahe na mula sa iyong banal na salita ngayon ay mga salitang magbibigay ng kasiglahan at apoy sa aming mga puso upang magpatuloy sa lakbayin ng buhay na may katatagan, kalakasan at kagalakan. Salamat po sa inyo lamang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. So atin pong tatalakayin, titingnan po natin ang nilalaman po na mensaheng gusto pong iparating sa atin ng verses 1 to 7 na marahil ay magandang gabay po natin sa panimula ng taon. Sa halip po na tayo po ay nag-iisip ng mga bagay na ay bidudulot ng daigdig na ito. Point number 1, sisimula po tayo sa introduction at background po ng ating aralin na magmumula po sa Hebrews chapter 11, ngunit hindi po natin babasahin ang buong chapter na ito, kundi pahapyaw lamang po na titingnan po natin ang ilang mga talata mula dito upang ito ang maging reference natin at maunawaan natin ang konteksto ng ating aralin dito po sa Hebrews chapter 12. At pag tinignan po natin, yung ating pong aralin sa 12 kasi ay nagsisimula ng isang encouragement. Ano po? Para sa lahat ng mga totoong mananampalataya at tagasunod ni Kristo upang patuloy na takbuhin ang karera ng buhay na inilaan para sa atin na may buong katatagan at pagtitiis. Kaya po yung simula po natin ay makikita po natin na nagamit po yung salitang endurance. Ano po? At para po maunawaan po natin ito na mabuti, ay titingnan po natin ang maunawaan natin ang kahulugan. Mula po sa Webster's Dictionary, ang kahulugan po ng salitang endurance is the ability to withstand hardship or adversity. Mahirap pong itagalog na maikling-maikli lamang ito, ngunit ang nais pong ipakita sa atin ay ang kakayahan na mapagtiisan, mapagtiyagaan, at may pagpupunyagi na malagpasan ang haba at ang lahat ng hirap at sagabal sa lakbayin ng buhay. Para pong hindi kasi natin maitagalog na mahikli, para pong maging maunawa natin mabuti. Ulitin po natin, yung salitang endurance ay papaliwanag na mahaba-haba sa Tagalog ang kakayahan na mapagtiisan, mapagtiyagaan, at may pagpupunyagi na malagpasan ang lahat ng hirap at sagabal sa lakbayin ng buhay. Kaya po yung definition na ito ay exactly describes the life of faith that most of the early Christians went through, as briefly discussed here in chapter 11. Ito po kasi makikita natin na naging buhay nila, yung mga sinuunang Kristiyano na mga example po ay binanggit sa chapter 11. At upang maunawaan po natin mabuti, babanggit lamang po tayo ng mga ilang pangalan, ilang halimbawa, buhay ng mga ilang heroes of faith sa Old Testament na binanggit po dito sa chapter 11. Unang-una po, nagsimula ang chapter 11 ng definition po ng faith. Kaya po basahin po natin yung Hebrews 11 verse 1. Sabi niya, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Muli,
Hirap itagalog ito ng word for word. Ano po? Ngunit ang punto rito ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan at matatag na paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ito po yung ibig sabihin ng pananampalataya o faith. Kaya po yung definition na ito ay makikita po natin na ipinakita sa atin, exhibited in the lives of some of the great men of the olden days. Nakita po natin ito sa kanilang mga buhay. Yung mga sinaunang Kristiyano. For example, si Abel, nung siya'y sumamba sa Panginoon, ay inihandog niya na ang kanyang alay ay handog na bilang patunay ng kanyang pananampalataya. Si Enoch, sa kanyang walang kapantay na halimbawa ng pananampalataya na kinalugdan ng Diyos, siya ay kinuha ng Diyos sa physical niyang katawan na hindi po siya nakaranas ng kamatayan. At ito ay isang parang glimpse o pananaw po sa future rapture para sa lahat ng mga mananampalataya kay Kristo. Si Noah, sinunod po niya ang utos ng Panginoon na gumawa ng malaking barko at ginawa po niya ito sa loob ng mahigit 100 taon kahit na walang ebidensya ng posibleng pag-ulan sa panahon na yon. Kung kaya siya ay naging tagapagmana ng katuwiran na naaayon sa pananampalataya. Gusto po nating siguro maganda specifically banggitin po natin yung uri ng pananampalataya ni Abraham o na makita po natin yung punto kung paano po kahalaga, paano ka-significant yung uri ng kanyang pananampalataya. So dito po babasahin natin sa Hebrews chapter 11 verses 8 to 10. Dito po sabi, by faith Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. By faith he lived as an alien in the land of promise, and as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of same promise. For he was looking for the city which has foundation, whose architect and builder is God. Ito po, pansinin po natin, narito pang isang napakahalagang katangian ng pananampalataya na matututunan po natin sa buhay ni Abraham. Na ang bawat totoong Kristiyano bilang mamamayan ng langit ay dapat na ituring ang kanyang karanasan dito sa lupa na isang paglalakbay lamang as a pilgrim in this land. Tayo po ay parang nasa foreign land and we are on a pilgrimage. Na ang ibig po sabihin, ang buhay natin di sa lupa ay parang paglalakbay lamang. Pag sinabi po natin kasing pilgrimage is a journey toward a holy place. Kaya dito parang tayo yung mga manlalakbay lamang patungo sa isang banal na lugar. Nakagaya po ng halimbawa ni Abraham, bagamat mapapasa kanya ang lupain na kung saan inutusan siya ng Panginoon, hindi niya itinuring, hindi siya naging hindi siya komportable na in-enjoy ang lugar na yon sa halip nanirahan siya sa mga tolda. Isipin po natin. Kaya po yung dakilang taong ito ay parang estranghero lamang sa lupain na hindi magtatagal, hindi maglalaon ay kanyang mamanahin. Hindi niya itinuring na ito ay lugar na magiging komportable na kanyang tirahan habang panahon. In the same way, ang mga totoong anak ng Diyos ay dapat nakatanaw
doon sa lungsod na may pundasyon na itong ang tinutukoy dito ay ang makalangit na walang hanggang Jerusalem. Sa halip na nakatuon ang puso at kaisipan sa lahat ng kasiyahan na idudulot ng material na sanlibutan. Dapat po ganun, gaya ni Abraham. At isa pong napakahalagang bagay na tayo po na ating po maunawaan na merong walang hanggang kalwalhatian na ating paninirahan bilang mga totoong anak ng Diyos. At ito ay ihahayag sa malaot madali. Hindi po magtatagal. Ay maihahayag na po ito. Binanggit po ito ng Revelation chapter 21, verse 2. Ang sabi po, "And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband." Ito po yung holy city, yung New Jerusalem na ating pananahanan. Yung buong description po nito ay nasa verses 10 to 27, ngunit hindi na po tayo tutungo ron, just for us to have a glimpse of the eternal Jerusalem that we are to dwell in eternity. At ngayon, kung nabanggit man natin yung mga pangalan kanina, at kung babanggit pa tayo ng mga ilang pang bayani ng pananampalataya na nakasaad sa chapter 11, naroon din po si Moses. Si Moses na inampon ng prinsesa o anak ng hari ng Egypt. At maaring siya yung susunod na tagapagmana ng trono ng kaharian ng Egypt. Ngunit sa halip na kanyang asahan po yun, higit niyang pinili na siya'y makipanirahan sa kanyang mga kababayan na alipin noon sa Egypt. At higit niyang pinili ang magtiis ng hirap at pagdurusa na pagtatrato ng mga Egyptians. Sa halip na ma-enjoy sana niya yung karangyaan at kayamanan ng Egypt, na alam naman niya na hindi maglalaon, mawawala. Sapagkat ang lahat ng iyon ay karangyaan at lahat ng uri ng enjoyment sa buhay ng kasalanan. At idaragdag pa po natin dito ang mga binanggit po sa verses 36 to 40 ng Hebrews 11. Ito po ang binanggit dito. "And others experience mocking and scourging, yes, also chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn into two." Nilagari natin. "They were tempted, they were put to death with the sword. They went out about in sheepskin, in goatskin, being destitute, afflicted, ill-treated, men of whom the world was not worthy, wandering in the desert and mountains, and caves and holes in the ground. And all this, having gained approval through their faith, did not receive what was promised, because God had provided something better for us, so that apart from us, they would not be made perfect." Alam po nyo, ito po yung kakaiba. Isipin po natin, kung naunawaan po natin na, sorry po na binasa po natin sa English, isipin po natin na lahat ng mga dakilang mga bayani ng pananampalataya na ito ay meron silang one thing in common. Meron silang pagkakahalintulad na binanggit po sa verses 13 to 16. Ano po yun? Basahin po natin. Verses 13 to 16. Sabi po, "All this died in faith without receiving the promises. But having seen them and having welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers and exiles on the earth. For those who say such things make it clear that they are seeking a country of their own. And indeed, if they had been thinking of that country from which they went out,
they would have had opportunity to return. But as it is, they desire a better country that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Grabe po yung ganda ng binabanggit po rito. Hindi nila na hindi nila nakita yung kanilang inaasap-asam na kinamatayan na nila, ngunit nanatili silang matatag sapagkat meron silang hinihintay na higit na maganda na paninirahan. Kaya po, kung ating pong unawalan ito, madali na po nating mauunawaan ngayon ang konteksto po ng Hebrews chapter 12 verses 1 to 7. Maari po sana natin basahin ng buo ito, ngunit napakahaba po, kaya hanggang verse 7 lang po tayo. Kaya tutungo tayo sa point number 2, which is the exhortation, charge to all professing Christian. Bukod sa ito po, encouragement, ito rin po ay inaatasan ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano na binanggit po ng Hebrews 12 verse 1. Sabi po ng verse 1, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, ito po yung tinutukoy, yung mga binanggit natin sa chapter 11. Let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us. And let us run with endurance the race that is set before us. Ang ganda po ng pasimula na ang pinagmulan po ay ang mga binanggit po ng chapter 11. Kaya maganda pong talakayin, pag-usapan po ang chapter 12. At dito po ang una nating makikita, patungkol po dito, letter A, discard all obstacles or burdens in pursuing your eternal goal. Para magkaroon ng kaganapan, yung binabanggit ng verse 1, ano po yung dapat natin gawin? Iwaksi ang lahat ng mga hadlang o mga pabigat sa ating pagsulong, paglalakbay upang makamit ang pinakaasam-asam sa walang hanggan. Yung mga hadlang na ito ay parang mga mabigat na mga pasanin na ating dinadala na maaring makaparalyze sa atin o magbigay sa atin ng sobrang pahirap upang hindi natin magawang maabot ang tugatog ng katagumpayan ng ating minimithing espiritual. Kaya po, yung buong pagsisikap at pagtityaga na sumusunod na may pananampalataya kay Kristo Jesus sa ating lakbayin na ito na inilaan para sa atin bilang mananampalataya ay maaring ito po ay maging kadahilanan upang ating makamit ang korona ng kalwalatian o ang walang hanggang kasipayuan. Alin lamang sa dalawa. Kung tayo ay magtatagumpay, crown of glory. Kung tayo ay mabibigo, everlasting misery. At yun po yung malungkot na bahagi. However, ang mga totoong mananampalataya ay inaasahan na may katiyakan ng katagumpayan. At ito po yung inilaan para sa bawat isa sa atin kung tayo ay totoong mananampalataya. All these things are set before us. Kaya ang bawat totoong Kristiyano ay kahalintulad ng isang runner, isang mananakbo na inaasahan na talagang nagpupursige, nagsisikap, kahit mahirap, na ipagpatuloy ang takbuhin sa kabila ng lahat ng mga hadlang at hirap dahil ito yung talagang nakalaan sa atin. At lahat tayo, gaya ng binanggit po ng ating binabasa, ay inaasahan po na tatanggap ng korona ng buhay at korona ng kalwalhatian. Yun po yung mga ganap. Letter B.
the encumbrances or obstacles to be discarded. Ano itong mga ito? Generally, sin, self-centered life, and desires of the flesh. Binanggit po ito ng verse 1 kanina, kung ating pong natandaan yung binasa natin kanina, na ito po yung mga binabanggit dito. Kung patungkol sa pananampalataya, merong kasalanan, ano po, ng yung iba hindi po iniisip na ganito, pero there is a sin of unbelief. Maaring sasabihin tayo'y naniniwala, ngunit hindi totoong paniniwala. Nananampalataya, ngunit hindi totoong pananampalataya. O di kaya merong unwavering faith. Yung pabago-bago. Kung minsan maniniwala, kung minsan natatakot, ganun po. Hindi stabilize na pananaw ng pananampalataya. Pabago-bago. Kaya po, yung ganitong uri ng pananampalataya ay hindi mapapatunayan sa kanyang action o sa kanyang ginagawa o sa kanyang pagsunod. Kaya't ang ganitong uri ng pananampalataya ay hindi totoong pananampalataya. Ano po? Yung sin of unbelief or wavering faith is not faith at all. Hindi napapatunayan sa kanyang pagsunod kasi hindi niya kayang sumunod eh. Kaya maraming magsasalita na sila'y mananampalataya, pero ito po ay mere expression or utterance of the lips. Madaling sabing mananampalataya, ngunit hanggang labi lamang, di kayang patunayan. In the same way, faith that cannot stand if there is no visible proof is a false faith. Sasabing mananampalataya, ngunit hindi kayang manindigan kung walang nakikitang pruweba. Hindi totoong pananampalataya yon. At yan po yung kahulugan po ng pananampalataya. Sa ano po kasi ng tao, sa prinsipyo po ng tao, to see is to believe. Ngunit sa prinsipyo po ng Diyos, to believe is to see. Ang tao naghahanap ng pruweba. At yun ay hindi totoong pananampalataya. Ang Diyos naghahanap ng pananampalataya. At kapag totoong pananampalataya, patutunayan niya ang katotohanan. Upang palawakin pa ang patungkol po dito sa mga kasalanang ito at mga hadlang sa ating takbuhin sa buhay, kailangan po maunawaan natin. Ito po una, ang sino man na ang priority niya ay ang kanyang personal na agenda or personal concerns, higit kaysa sa Diyos at sa mga concerns ng kaharian ng Diyos, ay hindi maaring magsabi na siya ay mayroong totoong pananampalataya. Kung kaya't hindi niya makakayang gawin na ipagpatuloy ang takbuhin ng buhay upang makarating sa tugatog ng tagumpay. Bakit po? Kasi mabigat ang kanyang daladala. Ang kanyang daladala ay ang kanyang self-centered life. Kung kaya't hindi niya kaya na dalhin ito sa takbuhin ng kanyang buhay. Para po itong umaakyat sa ituktok ng bundok na hindi ka pwede na magdala ng mga mabibigat habang ikaw ay umaakyat. Kinakailangan magaan ang iyong katawan. Wala kang pabigat na dala. Ganun po ang isang paglalarawan po ng katotohanan ito. Kaya po yun na sa lakbay ng buhay na nais makarating sa tugatog ng spiritual success ay hindi makakarating kung marami siyang pasan-pasan na patungkol sa concern ng kanyang sarili. Kaya ang sino man na nagsasabing siya'y mananampalataya kay Kristo, ngunit siya ay nahahadlangan o distracted siya ng mga alalahanin ng mundong ito at mga ninanais niya mula sa mga bagay na inahandog ng mundong ito, ay tiyak po ang isang bagay, siya ay madidiskaril
Ang ibig ko sabihin, malilihis ang kanyang hakbangin, ang kanyang malilihis siya sa landas na kanyang tinatahak. O malilihis ang kanyang hakbang at siya'y madadapa sa landas na kanyang nilalakbay sa buhay. Makikita po natin ito, paglalarawan ito ng Parable of the Sower sa chapter 13. Yung una, siyempre, walang-wala. Kasi yung binhi na nahulog sa matigas na lupa ay kinain ng ibon, na ibig sabihin inagaw ng kaaway. Yung ibang binhi nahulog sa mabato. Tumubo sandali, ngunit dahil sa hindi makapag-ugat na malalim dahil walang lupa, hindi nagtagal pag sikat ng araw ay nalanta. Nang ibig sabihin, ang mga hindi lumalalim ay kaunti lamang na distraction sa mundo, hindi na niya makakaya. At yung pangatlo ay binhi na nahulog sa lugar na madawag, matinik, maraming masukal na lugar. Siya'y tumubo, lumaki ng konti, ngunit hindi makapamunga sapagkat sinasakal siya ng mga tinik, ng dawag at mga ugat na mga may lason na mga pananim. Kaya't hindi nakapamunga. Kahit ang lahat ng ito ay kahalintulad ng mga naglalakbay na may mga pabigat sa buhay. Yun lamang pang-apat na tumubo sa matabang lupa, ang siyang namunga. Ito po yung totoong mananampalataya. Kaya ang sino man na inilalaan ang kanyang puso at ang lahat ng kanyang effort sa pagnanais na makamit at tinatrabaho yung mga bagay na inihahandog ng mundong ito, ay nakatakda sa pagkawasak ng kanyang buhay. Na hindi, kung madalas po hindi pa namamalayan ng tao na siya ay naligaw na sa madilim na landas na hindi pa niya namamalayan sapagkat ang kanyang kaisipan at ang kanyang puso ay nakatuon sa pagkamal ng mga bagay na inahandog ng daigdig na ito. At itong binanggit ng 1 Timothy chapter 6 chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all sorts of evil. And some, by longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves with many grips. Ito po yung nangyayari. Higit sa lahat, ang pinakamabigat na hadlang o pasanin na daladala ng isang tao sa kanyang takbuhin sa landas ng buhay ay ang kanyang sarili, the self. Kaya ang Panginoong Hesus ay meron siyang sa panimula ay meron na siyang binigay na kondisyon sa mga nais sumunod sa kanya. Luke chapter 9 verse 23. And he was saying to them, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Pansinin po natin, take up his cross daily, and follow me. Yung cross ni Kristo kasi is a symbol and expression of death. Sumisimbolo po ito ng kamatayan. Kung kaya't ang sino man na hindi patay sa sarili ay hindi makakayanan na totoong sumunod sa Panginoong Hesus. Imposible po. Kaya po yung kapahayagan ng pananampalataya ng ganung tao is just a mere practice of religion. Marami po, higit na marami ang ganito. It's a mere practice of religion that can never reach the kingdom of God. Uulitin po natin sapagkat napakahalaga po ito. Ang sino man na hindi patay sa kanyang sarili ay hindi makakayanan na sumunod kay Kristo ng lubos-lubusan. Kung kaya't ang kanyang kapahayagan ng kanyang pananampalataya ay isa lamang kapahayagan ng kanyang pagsunod sa kanyang relihiyon na hindi makakarating sa kaharian ng Diyos. Romans chapter 8 verse 13. Ito po sinasabi.
For if you are living according to the flesh, you must die. Kailangan mamatay. Ito yung kondisyon. But if the spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. So, ang may katagumpayan ay yung patay sa sarili. Ito po yung magandang kapaliwanagan po rito. Point number 3, the keys to reaching the goal successfully. Ano po yung mga susi? Konti lang man po yung susi na ito. Binanggit po ito ng ating text ngayon, ang verses 2 and 3. Basahin po natin yon. Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary and lose heart. So ano po ito? Unang-una, anong gustong ipakita sa atin dito na susi? Letter A, focus your mind and heart to the supreme model of faith. And that is Jesus Christ. Ituon sa Kanya. Kaya po, no matter how great the Old Testament heroes of faith were, ang Panginoong Hesus pa rin po ang nananatiling ultimate model dahil siya ang may akda at nagpalubos sa pananampalataya, the author and perfecter of faith. Nang ibig sabihin po, ang Panginoong Hesus ang nagpasimula, nanguna, at nagpatuloy at nilubos ang landas ng pananampalataya na dapat tahakin ng bawat totoong Kristiyano. He also perfected the way of faith. Kasi po, narating niya ang rurok ng katagumpayan. Yung hangganan, yung end ng lakbayin po ay narating niya ng buong katagumpayan. Pinagtiisan niya, pinagsubikapan niya, pinagpunyagian niya ang lahat ng hirap at pagdurusa bago pa siya ipago sa krus at hanggang siya ay nasa krus at hanggang kamatayan. Ngunit nanatili na ang kanyang paningin ay nakatanaw doon sa kagalakan na nakalaan para sa kanya na kung saan kanyang tatamuhin ang eternal throne. Doon siya nakatingin sa tronong walang hanggan na mapapasa kanya. Kaya lahat na pagtiisan niya. Pero ang higit na magandang isipin po natin dito para maging inspirasyon ay nakayanan niya ang lahat ng ito dahil tayo ang kanyang iniisip. Dahil sa walang kapantay na tindi ng kaparusahan sa kamatayan, wala tayong kaligtas-ligtas. Pinagtiisan niya ito upang tayo ay maiahon. Kaya yung lahat ng hirap na kanyang dinanas para sa atin. Kasi po, hindi lang yun tinitingnan niya. Pagkatapos ng lahat ito, alam niya, yung trono ng walang hanggang kaharian, kanya, mapapasa kanya. Kaya matapos niyang tiniis ang lahat sa krus, matapos niyang tiniis ang lahat ng pahirap, lahat ng pagdudusta, lahat ng kahihiyan na inabot niya nung siya ay pinarurusahan, ang pagkatapos ng lahat ng ito ay nakamit niya ang katagumpayan na posisyon doon sa kanang trono ng Ama sa langit. Kung kaya't ang mga totoong mananampalataya kay Kristo, dapat excited tayo habang nakatanaw doon sa kinabukasan na yon. Nakatanaw with great anticipation na tayo ay kabahagi sa walang hanggang kagalakan kay Kristo. Yun po yung gustong ipakita po rito na makakaya po natin. Na anuman ang daanan natin dito sa lupa, na bagamat hindi pa natin dinadaanan. Siya yung ating modelo, siya yung ating inspirasyon, siya yung pagmumula ng ating kalakasan.
Kaya letter B, consider the incomparable hardships and sufferings that the Lord endured as source of strength and inspiration. Ito po yung binabanggit ko na kanina. Ano po? Na binanggit ng verse 3. Siya ang pagmumula ng ating kalakasan. Isipin po natin yung sinasabi niya, consider Him who has endured such hostility by sinners against Himself, so that you will not grow weary and lose heart. You have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. Hindi pa nga kayo umabot doon. Yun ang sinasabi niya. Kung kaya't wala tayong dahilan, kung tayo ay totoong Kristiyano, wala tayong dahilan upang tayo ay manghina. Wala tayong dahilan upang mawalan tayo ng lakas ng loob. Maging sa gitna ng lahat ng hirap at pagdurusa, tayo ay mananatiling matatag sa pananampalataya at sa gitna ng lahat ng mga struggles laban sa kasalanan, sa gitna ng lahat ng mga sumasalungat sa atin, sa gitna ng lahat ng mga persecutions na ginagawa ng mga taong mga sanlibutan, regardless of who they are. At kung minsan kasama rito mga mahal natin sa buhay, nananatili tayong matatag. At kung meron man bagay na nagbibigay sa atin ng kagaanan at comfort ng ating pakiramdam, ay ito yung katotohanan na hindi pa natin nararanasan, hindi pa na nararating yung punto na tayo ay na dumanak ang dugo mula sa atin. Hindi pa tayo umabot sa ganun. Yung dinanas ng mga sinaunang Kristiyano na binanggit sa Hebrews chapter 11, hindi natin dinanas. Bagamat dinaranas na ito na maraming Kristiyano na nanirahan sa mga ibang panig ng daigdig, gaya ng Iran, ng Africa, ng India, ng iba't ibang lugar na marami na ngayon ay pinapatay ng mga Kristiyano. Ngunit tayo po hindi. At just to lighten our burden, hindi pa nga natin nararating yun. Kaya walang dahilan upang tayo sumuko. Walang dahilan upang tayo panghinaan ng kalooban. Kaya ano po yung punto rito? Kung nakayanan nila na umabot sa punto ng pagdadak ng kanilang dugo, lalong makakayanan natin. Nakayanan nila na pinagtanggol nila, nanindigan sa pananampalataya sa kabila ng lahat. Kaya napakaliit na bagay po yung ating dinadaanan. At maaring daanan pa in the near future. Dahil palala na ng palala ang sitwasyon ng mundo na hindi binibigyang pansin ng mga taong mga sanlibutan. Ngunit maging ang mga Kristiyano po na nakatuon pa rin sa mga bagay na makasanlibutan, hindi nila ibigyan pansin na isang araw maaring abutin natin ang kanilang naranasan. Letter C, gladly submit ourselves fully to the spiritual discipline of God. Verses 5 to 7, basahin po natin. And you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by Him. For those whom the Lord loves, He disciplines, and He scourges every son whom He receives. It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what his son is there whom his father does not discipline. Mga anak nga ba tayo? Ang mga totoong anak ng Diyos ay inaasahan na makakaranas ng mga struggles laban sa kasalanan. Hindi lamang doon sa mga actual na struggle doon sa kasalanang nagagawa natin, yung naipapakita natin sa action natin, kundi maging sa ating laman ng ating puso't isipan na bagamat hindi nakikita, imposible na magagawa nating hadlangan o pigilan maliban na tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos sa ating pagpapanalangin at paghingi ng kanyang tulong. Ang tulong ng Espiritu Santo upang sa ganon mapaglabanan natin at mapagtagumpayan natin
ang gawain ng kadiliman sa ating puso't isipan. Walang sino mang Kristiyano na mananatiling matatag at magtatagumpay sa kanyang pananampalataya kung hindi totoo ang kanyang prayer life, kung hindi totoo ang kanyang daily devotion sa salita ng Diyos, kung hindi totoo ang daily repentance. Kung ang lahat ng ito ay pinagsasawalang bahala, ay mahirap po o di kaya hindi kayang magtagumpay. Dahil ang kaaway ay laging nakaamba, nakatingin, nagmamatsyag, laging naghahanap ng pagkakataon upang maghasik ng kanyang lason ng kasalanan. Itong ginagawa ng kaaway. At itong ibig sabihin ng 1 Peter chapter 5 verse 8. Sabi niya, be sober in spirit. Be on the alert. Your adversity, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Gumagala si Satanas at ang kanyang mga kampon. Ang kanilang mga mata gumagala. Tinitingnan tayo. At hinihintay niya kung sino man ang hindi handa, hindi alerto, ay kanyang sisilain, kanyang pauulanan ng kanyang lason. Kung kaya't napakahalaga na tayo ay nakikinig sa tinig ng Diyos mula sa kanyang salita, tinig ng Diyos sa ating mga puso sa pangitan ng ating mga panalangin. At ito'y napakahalaga na bahagi ng discipline, ng spiritual discipline sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung wala po ito, imposible po. Yun ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano po ang malabnaw o di kaya matabang o di kaya ay maligamgam. At kung tayo maligamgam, ano po sabi ng Panginoon, neither you are cold nor hot, I will spit you out of my mouth. Hindi ka malamig, hindi ka mainit, isusuka kita kung ikaw ay maligamgam. Ibig sabihin, Christians are expected to be extremely hot or extremely cold. Ibig sabihin, matatag sa pananampalataya, maalab. Kaya po, lahat ng totoong Kristiyano ay inaasahan po na sensitive sa mga bagay at mga pangyayari sa kanyang kapaligiran. Dahil tayo po ay naninirahan sa isang mundo na punong-puno ng lahat ng uri ng pakulo at palabas o advertisement ng dyablo upang linlangin ang tao at tayo ay tuksuhin niya, mahulog sa kanyang mga patibong. Kung kaya't kinakailangan natin na patuloy nating paalalahanan ang ating sarili sa mga warning ng Bible. Dahil ito pinagsasawalang bahala, kaya ito, yung mga verses na ito, inuulit-ulit po natin. Yung mga warning. Unang-una, sa 1 John chapter 5, verse 19. 1 John 5, verse 19. Ito po sabi, we know that we are of God, and that the whole world lies in the power of the evil one. Binanggit na ito paulit-ulit, pero tayo ay parang kampante. At ito ay laging magpapaalala sa atin na hindi tayo pwedeng basta na lamang kampante na nagtitiwala at payapa sa mundong ito, na payapang naninira sa mundong ito, na iiwanan din natin isang araw sapagkat wawasakin ng Diyos ito. At tayo na kabilang sa kaharian ng Diyos ay patungo sa kanyang walang hanggang kaharian. Hindi tayo maaaring maging kampante rito. Sa totoo lamang po. Pangalawa, tayo ay inatasan ng Diyos na huwag ilagay sa ating mga puso, huwag manatili sa ating mga puso ang mga bagay na hindi sa Kanya sa mundong ito. Ano yung mga bagay na hindi sa Kanya sa mundong ito? 1 John chapter 2, verses 15 and 16. Ito, paulit-ulit natin, pero hindi tayo masyadong seryoso. Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world,
the lust of the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. Ito po yung hindi natin binibigyan ng pansin, ngunit araw-araw po, ito yung mga tukso dumarating sa atin. Yung mga bagay na nasa mundong ito na ang lakas umakit sa atin na hindi natin namamalayan. Pati yung ating sarili, yung mga ninanais natin, ninanais natin, yung mga inaambisyon natin. Hindi po natin namamalayan. Pangatlo, ito po, ang salita ng Diyos ay nagpahayag ng matalim na rebuke doon sa ang mga puso ay nakafocus sa pag-aasam, pagnanasa sa mga material at makamundo mga bagay at kung paano ma-enjoy kasama ang mga tao ng sanlibutan, paano ma-enjoy ang mga affairs ng sanlibutan ito na hindi rin natin namamalayan ganito. James chapter 4, verse 4. You adulteresses, yung Tagalog niya, mga taksil. Do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Pag sinabing friendship with the world, hindi lamang po yung mga bagay ng mundong ito, kundi nakiki-enjoy tayo sa mga bagay na sanlibutan kasama ang mga tao ng mga sanlibutan. Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Ito po madalas nating sinasabi, ngunit madalas na bawal, hindi natin binibigyan ng pansin. Ngunit take note, mayroong isang bagay dito na hindi natin masyadong binibigyan ng pansin, ngunit napakahalaga. Yung consequence ng pagsuway sa utos na ito, tingnan natin na mabuti para makita po natin ang nagiging problema ay higit na matindi, even worse, kaysa sa mawalan tayo ng lahat ng bagay. Bakit po? Kasi ang rebellious Christian, yung nakikipagrelasyon sa mundong ito. Ito po yung rebellious Christian. Ang ibig sabihin, kinakaaway niya ang Diyos. Yan. Yung para bang you are having an illegitimate relationship with the world. Ibig sabihin, kaaway mo mundo. Kakampi mo ang mundo. So we go to our conclusion. Point number 4. Gaya ng ating palagi ang sinasabi, sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundong ito na ating ginagalawan ngayon, halos lahat ng mga palatandaan, signs of the end times, palatandaan ng mga huling panahon, ay kitang-kita na sa ating harapan na nangyayari araw-araw na hindi na natin maikakaila ang lahat ng mga bagay na ito. At kung tayo ay totoong mananampalataya sa walang hanggang makapangyarihang Diyos, nakikita natin ang lahat ng mga bagay na ito. Dahil unang-una sa lahat, if we claim to be true Christians who believe and read the Bible, ang buhay na salita ng Diyos, ang ating buhay ay dapat na nakafocus sa takbuhin na ating hinaharap patungo sa pagkamit ng korona ng kalwalhatian ng buhay sa kaharian ng Diyos. At kung hindi tayo nakatuon dito, baka mawalan na tayo ng oras. Baka hindi natin namamalayan. Time's up. Hindi na natin magagawa na nagpapatuloy pa sa dati nating makamundong pamumuhay, kagaya ng mga tao ng sanlibutan ito, na ang tanging hinahangad ay ang kasiyahan ng kanilang laman at kaligayahan ng sa kanilang kapaligiran. Hindi na tayo maari pang pa-relax pa, lingering on the counterfeit comfort. Yung bang tayo ay kampante doon sa peke na komportableng buhay na inihahandog ng material na sanlibutan, na ito yung gustong-gusto ng karamihan ng tao at ito yung hinahangad ng karamihan ng tao. Hindi na po.
Kaya hindi mawawalan, palagi ang marami ang mga hadlang at mga hirap at dusa na ating daraanan in the near future. Kaya yung mga dinadaanan natin ngayon, napakasimple mga bagay. Ngunit ang salita ng Diyos ay punong-puno ng mga pangako at katiyakan ng lubos-lubusang katagumpayan sa walang hanggang kaharian ng Diyos. So we end with the reminder from Romans chapter 8, verses 18 to 25. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared to the glory that is to be revealed to us. For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the Son of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from the slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation groans and suffers the pain of childbirth together until now. And not only this, but also we ourselves, having the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting eagerly for the adoption as sons, the redemption of our body. For in hope we have been saved. But hope that is seen is not hope. For who hopes for what has already sees? He already sees. But if we hope for what we do not see, with perseverance we wait eagerly for it. Hallelujah! Kaya magagawa po natin na pag sumakitan, paglampasan ang lahat ng ito, pagtiisan, na may katagumpayan, sapagkat walang kapantay, walang kahalulit, ang kalwalatian na ating tatamuhin sa kaharian ng Diyos. Pretty soon, it's coming. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka, aming Diyos na banal. Dakilain ka, Ama, sa kataas-taasan, Panginoon, sa iyong walang hanggang kapangyarihan, na inyo pong pinapadama sa amin sa bawat araw na sa kapangyarihan yan, Panginoon, nagiging kadahilanan. Upang kami po ay manatiling matatag sa aming pananampalataya, sapagkat kayo po nag-ahari sa aming mga buhay. Panginoon, patawarin po ninyo kami sa mga panahon na kami po ay naaakit at natutukso sa mga bagay na inahandog ng sanlibutan ito. Ngunit salamat po, Panginoon, na lagi pong nagpapaalala ang iyong banal na salita at ang banal na Espiritu sa aming mga puso. Sapagkat, gaya ng iyong pangako, you will not leave us, you will not forsake us. You will be with us till the end of the age. Maraming salamat, Panginoon. Ama, pinapanalangin po namin ang bawat anak mo, isang anak mo na sa sandaling ito ay nakikinig aming Diyos. At gayon din po sa mga makikinig pamamaya o mamayang gabi. Panginoon, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siya mag-hari sa kanilang buhay sa lahat ng sandali. Na patuloy po kaming papaalalahanan, O Diyos, na magagawa po namin na mapagtiisan, mapagtiyagaan ang lahat ng aming daraanan na hirap at pasakit sapagkat may katagumpayan na kay Kristo Jesus. Salamat po, aming Ama. Panatilihin po na matatag sa pananampalataya ang bawat isa. At turuan po ninyo kami, Panginoon, na maunawaan na sapat na ang iyong banal na presensya upang makamit po namin ang kapanatagan at katiwasayan ng buhay. Sapat na, Panginoon, ang kaunawaan na kami ay nasa iyong puso.
kung kaya't kami po ay makakadama ng kasiyahan at kakontentuhan anuman po ang dinaraanan namin sa buhay. Help us, Father, and allow us to enjoy our fellowship with you and with the Holy Spirit. But that you alone is enough. That we find comfort, we find pleasure in your presence, we find peace. Panginoon, salamat po. Salamat po. Aming Ama, ang anuman po ng mga darating pa, Panginoon, na mga pagsubok sa amin at kaguluhang idudulot ng kaaway, aming Diyos, hinihingi po namin na manatili lamang po, Panginoon, ang pagbabantay ng Banal na Espiritu sa buhay ng iyong mga anak. Ang pagpapaalala mula sa inyong banal na salita. Patuloy niyo kaming turuan, O Diyos, na mabigkis sa iyong pag-ibig upang kami po ay sama-samang nagpapalakasan sa kalakasang ipinagkakaloob ng Banal na Espiritu. Ipahintulot po ninyo, Panginoon, manatili kaming matatag habang amin pong nilalandas. Tinatahak ang landas ng buhay na nakaalaan para sa amin tungo sa walang hanggang kalulatian. Help us, Father, to enjoy your presence in our everyday life. Help us, Father, to enjoy the fellowship with one another and not the fellowship with this world. Because you alone is enough. At kami po na nasa loob ng iyong sambahayan ay matuto po na ang amin pong pagiging isa kay Kristo Jesus ay sapat-sapat na magbigay sa amin ng sapat na kaligayahan, kapayapaan ng puso at kakontentuhan. Salamat po. Pagindapatin po ninyo ang aming pong paghahandog ng aming buhay sa inyo, na kami po ay maging kalugod-lugod sa inyong paligid. Salamat po, Ama. Samahan po ninyo ang inyong mga anak sa bawat hakbang sa lakbayin ng buhay. Ang inilaan mong katagumpayan, Panginoon, ay makita po namin na nagliliwanag sa dako paroon, na kami po ay titingin lamang kay Kristo upang kami ay hindi panghinaan. Salamat po, Ama. Sa inyo lamang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen. God bless you all.